Magandang gabi, mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Sa pagpatuloy, sa buong Antique, isang malawak na anino ang lumaganap mula sa lupa. Ang lupa ay nagsimulang magbukas, at mula rito, isang nilalang na mas matanda pa sa itim na alitaptap ang lumitaw, isang halimaw ng kadiliman na matagal nang natutulog sa ilalim ng bayan. Sa kanyang bawat paggalaw, ang kanyang katawan ay binubuo ng milyon-milyong anino, umikot at bumabalot sa lahat ng madaanan nito. Sa loob ng lumang simbahan, si Rafael ay nakatayo, hawak pa rin ang kanyang espada ng liwanag. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Takot. Ano ito? Bakit hindi ko ito naramdaman noon? At bago pa siya makagalaw, isang malamig na boses ang lumitaw mula sa anino. Ikaw ang nagtanggal ng balanse, Rafael. At ngayon, babayaran mo ang iyong ginawa. Samantala, sa loob ng kuweba, si Miguel ay nakaluhod pa rin, nakaharap sa tunay na hari ng kadiliman. Ang nilalang ay may 4 na mata, isang katawan na yari sa purong anino, at isang boses na parang libu-libong boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Matagal ka nang pinili, Miguel, bulong nito. Ngunit ngayon, wala ka ng pagpipilian. Ang Antique ay muling babalik sa kadiliman. Si Miguel ay mahigpit na napakapit sa kanyang dibdib. Wala na siyang koneksyon sa itim na alitaptap. Wala na siyang kapangyarihan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. At mula rito, isang pamilyar na boses ang nagpakita. Miguel, bumangon ka. Si Lara. Ngunit hindi na siya ang parehong Lara na kilala niya noon. Ang kanyang katawan ay kalahating anino at kalahating liwanag, at sa kanyang kamay, may hawak siyang isang itim na alitaptap, ang huling natitira sa mundo. Hindi pa tapos ang lahat. Si Lara ay lumuhod sa harapan ni Miguel at inilagay ang huling itim na alitaptap sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang isang matinding init, hindi apoy, kundi isang kapangyarihang mas matanda pa sa lahat ng kanyang nakilala. Ang tunay na itim na alitaptap, bulong ni Lara, ay hindi isang hukom lang. Isa itong tagapangalaga. At ngayon, ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng Antique. Sa isang iglap, nagising ang natutulog na kapangyarihan sa loob ni Miguel. Ang kanyang anino ay muling lumitaw, ngunit hindi na ito normal, ito ay lumaki, bumalot sa kanya, ngunit sa loob nito, may isang liwanag na hindi pa nakita noon. Si Miguel ay hindi na lang isang hukom. Siya na ang bagong tagapagtanggol ng balanse ng dilim at liwanag. At sa unang pagkakataon, tumayo siya, hinarap ang tunay na hari ng kadiliman. Hindi kita hahayaang sirain ang Antique. Sa bayan, si Rafael ay pilit na nilalabanan ang halimaw ng kadiliman, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito masugatan. Impossible. Ako ang tagapagtanggol ng liwanag, ngunit ngumiti lang ang nilalang. At ako ang anino na nauna pa sa iyong liwanag. Sa isang iglap, nilamon ng anino si Rafael, at sa unang pagkakataon, ang mandirigma ng liwanag ay sumigaw sa takot. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala, isang malakas na pagyanig ang pumuno sa buong bayan. At mula sa itaas, isang anino at liwanag na magkasama ang bumagsak mula sa langit. Si Miguel. Ngunit hindi na siya ang dating Miguel. Ang kanyang katawan ay kalahating liwanag at kalahating anino, at sa kanyang likuran, ang itim na alitaptap ay lumilipad ng buhay na muli. Tama na ang laban. Ako ang bagong hukom. At ako ang babawi sa Antique. Sa isang iglap, nagsimula ang huling laban. Si Miguel ay lumusob laban sa halimaw ng kadiliman, habang ang natitirang itim na alitaptap ay bumalot sa kanyang katawan, ginagawang sandata ang kanyang mismong anino. Si Rafael, sa kabila ng kanyang takot, ay lumapit sa tabi niya, hawak ang kanyang espada ng liwanag. Kung gusto mong tapusin ito, bulong ni Miguel, kailangan nating magsama. Ang liwanag at dilim ay hindi dapat lumaban. Dapat silang magsanib upang buuin muli ang balanse. Sa huling sandali, tumango si Rafael. Sa isang iglap, pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan, at sa isang napakalakas na pagsabog, tinamaan ang tunay na hari ng kadiliman. Sa huling sigaw ng halimaw, nagsimulang bumukas ang langit, at ang Antique ay binalot muli ng isang tahimik na liwanag. Sa huling segundo, lumingon si Miguel kay Lara, ngunit unti-unti na siyang naglalaho. Miguel, tapos na ang papel ko. Ikaw na ngayon ang bagong bantay ng Antique. Ingatan mo ang balanse. At sa isang iglap, nawala na siya. Makalipas ang isang taon, bumalik na sa normal ang Antique. Ngunit sa bawat madilim na gabi, sa tuwing may isang tao na gagawa ng kasamaan, isang itim na alitaptap ang lumilitaw sa kanilang harapan. At sa loob ng mga anino ng bayan,
isang lalaking may mata ng liwanag at dilim ang tahimik na nagbabantay. Si Miguel, ang bagong hukom ng antik. At ngayon, isang bagong alamat ang kumalat sa bayan. Kung ikaw ay may kasalanan, huwag kang lumapit sa dilim. Dahil hindi mo alam kung ang itim na alitaptap ay para sa'yo na pala. Makalipas ang isang taon mula nang muling ibalik ni Miguel ang balanse sa Antique, bumalik na sa katahimikan ang bayan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya ganap na payapa. Sa bawat gabi, sa bawat anino, alam niyang may isang bagay na natitira, isang lihim na hindi pa tapos. At nang sumapit ang isang bagong buwan, isang itim na alitaptap ang lumipad sa harapan niya. Miguel, may isa pang hatol na dapat gawin. Sa lumang sementeryo ng Antique, isang pamilya ang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang anak. Ayon sa kanila, natagpuan nila ang kanyang katawan sa ilog, walang sugat, walang dugo, ngunit may marka ng itim na uling sa kanyang dibdib. Sa kanyang kamay, isang itim na alitaptap ang nakadikit, na parang hindi gumagalaw, ngunit buhay pa. Ang kanyang ina ay lumapit kay Miguel, nanginginig sa takot. Ikaw ang bagong hukom, hindi ba? Sabihin mo sa amin, ito ba ay isang hatol? Ngunit hindi makasagot si Miguel. Dahil ang itim na marka sa katawan ng bata ay kapareho ng kay Lara noon. At isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan. May bumalik ba mula sa anino? Habang iniimbestigahan ni Miguel ang mga pangyayari, nakatanggap siya ng isang balita mula sa isang matandang albularyo sa bayan. Miguel, may bumisita sa akin kagabi. Isang babae. At sinabi niyang kilala ka niya. Nanlamig si Miguel. Sino siya? Ang matanda ay yumuko, parang natatakot. Hindi ko na nakita ang kanyang mukha. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang isang mensahe para sa'yo. Huwag mo akong hanapin, Miguel. Dahil sa susunod tayong magkita, ikaw na ang huhusgahan ko. At sa mesa ng matanda, isang patay na itim na alitaptap ang nakapatong. Sa isang lumang bahay sa dulo ng bayan, isang estranghera ang dumating. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na balabal, at sa kanyang anino, may isang malaking nilalang na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Siya ay lumakad sa gitna ng Antique, hindi nagsasalita, hindi tumitingin sa sinuman. At nang siya ay dumaan sa isang lalaking lasing sa kalsada, isang itim na alitaptap ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang babae ay tumigil. At sa isang iglap, bumulong siya. Ikaw ay hinatulan. Ang lupa ay bumukas, at sa isang sigaw ng takot, nilamon ng anino ang lalaki. At sa huling saglit, tumingala ang babae sa langit, at doon, lumitaw ang kanyang tunay na mukha. Si Lara. Ngunit hindi na siya ang dating Lara. Siya na ngayon ang itim na hukom ng Antique. At siya ang may hawak ng susunod na hatol. Sa buong Antique, bumalik ang bulong ng takot. Sa bawat gabi, isang itim na alitaptap ang lumilitaw sa tabi ng isang tao. At sa loob ng isang araw, nawawala sila ng walang bakas. Ang mga matatanda ay nagbalik sa kanilang lumang panalangin, ngunit alam nilang hindi ito isang sumpa na kayang labanan ng dasal. Dahil ngayon, dalawa na ang hukom ng Antique. At sa unang pagkakataon, haharapin ni Miguel ang isang hukom na mas malakas kaysa sa kanya. Si Lara. Habang naglalakad si Miguel sa lumang bayan, naramdaman niyang sinusundan siya ng isang anino na hindi sa kanya. Lumingon siya. Wala. Ngunit nang humakbang siya palayo, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Miguel. Nanigas ang kanyang katawan. Boses iyon ni Lara. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa dulo ng madilim na eskinita, isang figura ang lumitaw mula sa anino. Si Lara, suot ang kanyang itim na balabal, at sa kanyang paligid, lumulutang ang daan-daang itim na alitaptap. Matagal kitang hinintay. Ngayon, ako naman ang hahatol sa'yo. Si Miguel ay hindi umatras. Ano ang ginawa mo, Lara? Ngumiti si Lara, ngiti na puno ng lungkot, ngunit walang pagsisisi. Ginawa ko ang hindi mo kayang gawin, Miguel. Winalis ko ang mga dapat nang mawala sa Antique. At ngayon, ikaw ang susunod kong huhusgahan. Sa isang iglap, isang itim na alitaptap ang lumipad sa ulo ni Miguel. At mula sa kanyang likuran, bumukas ang lupa, ang mundo ng anino ay handa nang lamunin siya. Ngunit bago pa siya mahulog, hinawakan ni Miguel ang kanyang sariling anino, at sa isang iglap, pinigilan niya ang kapangyarihan ni Lara. Hindi mo ako huhusgahan, Lara. Dahil pareho tayong may kasalanan. Nagkaroon ng isang nakakatakot na banggaan ng kapangyarihan sa gitna ng Antique. Si Lara, ang bagong itim na hukom, laban kay Miguel, ang tagapangalaga ng balance. Sa kanilang bawat galaw, pumapasok ang kanilang anino sa isa't isa, nagsusubukang kunin ang lakas ng kalaban. Ngunit habang tumatagal, isang bagay ang napansin ni Miguel. Si Lara ay hindi lumalaban ng buo, parang may pumipigil sa kanya. At sa isang saglit ng kahinaan,
nakapasok si Miguel sa loob ng kanyang isip, at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inakala. Sa loob ng anino ni Lara, nakita ni Miguel ang isang kuweba na puno ng mga lumang marka. At sa gitna nito, may isang babaeng nakakulong sa loob ng isang bilog ng liwanag. Si Lara. Miguel, tulungan mo ako. Si Miguel ay hindi makapaniwala. Lara, kung ikaw ang nandito, sino ang lumalaban sa akin? Sa labas ng kuweba, ang anino ng Lara na kanyang nilalabanan ay lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang tunay nitong mukha. Isang halimaw na may mata ni Lara, ngunit wala ng kaluluwa. Si Lara ay hindi naganap na tao. Ang kanyang katawan ay sinakop na ng tunay na itim na hukom. At ngayon, siya na ang susunod na hukuman. Sa loob ng anino, natagpuan ni Miguel ang isang nakakulong na Lara, nakaupo sa gitna ng isang bilog na liwanag. Ngunit sa labas ng anino, ang Lara na lumalaban sa kanya ay hindi na tunay na siya. Ito ay isang halimaw na kinuha ang kanyang katawan, isang nilalang na nagmana ng kanyang alaala, ngunit nawala ang kanyang kaluluwa. Si Miguel ay hindi makagalaw. Lara, paano kita maliligtas? Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang lupa sa paligid nila at nagsimulang bumagsak ang buong mundo ng anino. Sa bayan ng Antique, nagsimula nang lumitaw ang mga anino ng nawawalang tao, mga nilalang na hinatulan ni Lara at kinuha ng itim na alitaptap. Ngunit ngayon, bumabalik sila. At sa kanilang pagbabalik, wala silang dala kundi galit at paghihiganti. Sa gitna ng kagubatan, si Rafael, ang dating mandirigma ng liwanag, ay tumayo habang pinagmamasdan ang paparating na anino. Nawala ang balanse, bulong niya. At ngayon, walang hukom na may kontrol sa hatol. Ang Antique ay nasa bingit ng isang mas malaking digmaan. Sa loob ng anino, alam ni Miguel na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang iligtas si Lara bago tuluyang makuha ng anino ang kanyang katawan. Lara, kailangan nating umalis dito. Ngunit umiling si Lara. Hindi ako makakaalis, Miguel. Ang itim na hukom ay ginawang bilangguan ang aking isip. Ang tanging paraan para makatakas ako ay kung may papalit sa akin. Si Miguel ay napalunok. Sino? Tumingin si Lara sa kanya, ang kanyang mata ay puno ng pakiusap. Ikaw, Miguel. Hindi makapaniwala si Miguel sa sinabi ni Lara. Kung ako ang papalit, hindi na ako makakalabas dito. At kung hindi ka papalit, hindi na ako makakabalik sa tunay kong katawan, sagot ni Lara. At ang katawan kong iyon ay magpapasya ng hatol na hindi natin kayang kontrolin. Si Miguel ay nakayuko, pinag-isipan ang kanyang pagpipilian. At sa huling saglit, kinuha niya ang huling itim na alitaptap sa kanyang kamay, ang natitirang tanda ng kanyang dating kapangyarihan. Kung ito lang ang paraan, mas pipiliin kong ako na ang manatili sa loob ng anino. At sa isang iglap, ipinasok ni Miguel ang itim na alitaptap sa kanyang dibdib. Sa labas, sa mundo ng Antique, ang anino ni Lara ay nakangiti habang pinagmamasdan ang bayan. Oras na para gawin ko ang tunay na hatol. Ngunit bago pa niya itaas ang kanyang kamay upang palayain ang mga aninong hinatulan niya, biglang tumigil ang kanyang katawan. Sa isang iglap, isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mata. At mula sa kanyang katawan, isang itim na usok ang lumabas, ang anino ng itim na hukom. Si Lara ay tuluyan nang bumalik sa kanyang tunay na katawan. Ngunit ang anino na kumontrol sa kanya, ngayon ay nasa loob na ni Miguel. Si Miguel ay hindi na bumalik sa bayan. Sa halip, siya ay nanatili sa loob ng anino, ang bagong bilanggo ng hatol. Ngunit alam niyang hindi niya kayang manatiling tahimik. Sa loob ng kanyang isipan, ang tunay na itim na hukom ay nagsimulang makipag-usap sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaya mong hawakan ang kapangyarihan ko, Miguel, magkakamali ka. Ngunit ngumiti lang si Miguel. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan mo. Dahil ako na ngayon ang huhusga sa'yo. At sa unang pagkakataon, ang itim na hukom mismo ay nahatulan ng sarili nitong batas. At sa Antique, isang bagong alamat ang kumalat. Ang itim na alitaptap ay hindi napipili ng hatol. Dahil ngayon, ang hukom mismo ay nakakulong sa sariling hatol. At sa bawat gabi, sa tuwing may isang taong gagawa ng kasamaan, isang mahinang bulong ang maririnig sa dilim. Miguel, tapos na ba talaga ang lahat? Matagal nang tahimik ang Antique. Matapos makulong si Miguel sa loob ng anino, bumalik na sa normal ang bayan. Wala nang biglaang pagkawala ng tao, wala nang hukom na nagpapataw ng hatol sa kadiliman. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kagubatan, isang bata ang nagising sa kanyang kwarto. Bumangon siya nang hindi niya alam kung bakit. At sa kanyang bintana, isang itim na alitaptap ang lumipad sa loob. At sa kanyang tenga, may isang bulong na pumuno sa kanyang isipan. Ang hukom ay hindi na tahimik. Bumalik siya, at may bagong hatol na kailangang gawin. Si Lara,
na ngayon ay ganap nang bumalik sa kanyang tunay na katawan, ay pinili ng iwan ang antike. Ngunit bago pa siya makaalis, isang batang umiyak ang lumapit sa kanya sa labas ng lumang simbahan. "Ate Lara, may kakaiba sa bahay namin." "Ano yon?" tanong niya. "Ang anino ni Papa. Kumakausap na sa kanya." Naninindig ang balahibo ni Lara sa kanyang narinig. At nang sumilip siya sa bintana ng bahay ng bata, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa dilim, kausap ang sarili niyang anino. At mula sa aninong iyon, isang pamilyar na boses ang lumabas. "Lara, matagal kitang hinintay." Si Rafael, ang dating mandirigma ng liwanag, ay matagal nang lumayo sa antique. Ngunit isang umaga, natanggap niya ang isang kakaibang sulat. Sa lumang papel, isang pamilyar na sulat kamay ang nakasulat. "Rafael, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan ka pa rin ng antike. Dahil bumalik na ako. Miguel." Sa lumang altar sa ilalim ng antike, si Lara ay bumalik upang alamin kung totoo ang kanyang hinala. At doon, sa harapan ng isang basag na estatwa ng isang sinaunang nilalang, tumayo ang isang lalaking nakaitim, may mata ng dilim, at may aninong hindi sumusunod sa kanyang katawan. Si Miguel. Ngunit hindi na siya ang dating Miguel. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang presensya ay punong-puno ng hindi may paliwanag na kapangyarihan, parang isang nilalang na hindi naganap na tao. "Miguel," bulong ni Lara. "Anong nangyari sa'yo?" Ngumiti si Miguel. "Naging isa na ako sa anino. At ngayon, ako na ang tunay na hukom ng antike." Si Lara ay hindi makagalaw. Ang Miguel na nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang lalaking nakilala niya noon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang itim na alitaptap ang lumipad sa ibabaw ni Miguel, higit na mas maliwanag kaysa sa mga nauna. "Nawala ang balanse noon, pero ngayon ako na ang magtatakda ng tunay na batas." At ang unang hatol ko, biglang lumamig ang hangin at ang paligid ay tila sumikip. Si Miguel ay tumingin kay Lara, ang kanyang mga mata ay tila nag-apoy sa dilim. "Lara, oras na para sa'yo. Ikaw na ang susunod kong huhusgahan." Si Lara ay hindi makagalaw. Si Miguel, na ngayon ay mas makapangyarihan kaysa dati, ay nakatayo sa harapan niya. Balot ng anino, may matang hindi mo mabasa kung puno ng galit o awa. Sa kanyang paligid, lumulutang ang itim na alitaptap, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, mas matingkad ang liwanag nito, parang nagbabaga sa dilim. "Lara," bulong ni Miguel, "ang hukuman ng antike ay muling naibalik. At ngayon, ikaw ang susunod kong huhusgahan." "Anong ibig mong sabihin, Miguel?" tanong ni Lara, pilit pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Miguel, isang mapait na ngiti, puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang itim na alitaptap ay hindi lang isang hukom, hindi ba? Ito rin ay isang bantay, isang tagapangalaga. At kung may dapat bantayan sa antike, dapat ito ay ang mismong hukom. Tumingala siya, pinikit ang kanyang mata, at sa isang iglap, ang buong paligid ay bumalot sa itim na usok. At sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang nakaraan ni Lara. Sa kanyang harapan, nakita niya ang mga kaluluwang hinatulan niya noon, mga taong nawala sa antike, mga pangalan na kinuha ng itim na alitaptap. At lahat sila ay nakatingin sa kanya. "Lara," bumulong ang isa sa kanila, "hindi ka ba nagsisisi? Hindi mo ba kami tinanong kung bakit namin nagawa ang mga kasalanan namin? Isa ka ring hukom, pero sino ang humatol sa'yo?" Si Lara ay napalunok. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Dahil alam niyang si Miguel ay hindi nagsisinungaling. Siya ay hukom noon, pero wala pang humatol sa kanya. Sa labas ng altar, habang nagaganap ang hatol ni Miguel kay Lara, si Rafael ay nakatayo sa tabi ng simbahan, pinagmamasdan ang pagbabago sa langit. May kakaibang puwersa na namang bumabalot sa antike. Pero ito ba talaga ang itinakdang hukom? Napatingin siya sa kanyang sariling anino, at sa isang iglap, naramdaman niyang may ibang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Si Miguel. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi siya umatek. Sa halip, isang itim na alitaptap ang lumipad sa tabi ni Rafael, at sa isang saglit, may isang bulong na pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang hatol ko. At hindi lang si Lara ang may kasalanan. Si Rafael ay napaatras, hindi makapaniwala. Ako rin ang susunod. Mula sa lumang altar, muling bumukas ang lupa. At sa loob nito, isang bagong halimaw ng anino ang unti-unting bumangon. Ngunit hindi ito isang halimaw na tulad ng dati. Ito ay isang hukom mula sa lumang panahon, isang kaluluwang pinakawalan ni Miguel upang maging saksi sa bagong hukuman. Si Miguel ay tumingin kay Lara, at sa isang iglap, isang itim na alitaptap ang lumipad patungo sa kanyang dibdib.
At doon, sa harapan ng lahat, ang bagong tanda ng hukuman ay lumitaw sa kanyang balat, isang itim na sigil na kumikislap sa dilim. Lara, bulong ni Miguel, handa ka na bang tanggapin ang iyong hatol? Si Lara ay hindi sumagot. Dahil sa wakas, alam niyang oras na para humarap siya sa sariling kasalanan. At sa Antique, isang bagong alamat ang nabuo. Hindi lang ang mga masasama ang huhusgahan ng itim na alitaptap. Ngayon, kahit ang mga hukom ay may dapat singilin. Sa gitna ng lumang altar, nagkaharap sina Lara at Miguel. Si Miguel, ang naging hukom ng itim na alitaptap, ay ngayon ay nasa kabilang panig ng hatol. Si Lara, ang bagong bantay ng Antique, ay may hawak ng kapangyarihang minsang pagmamay-ari ni Miguel. Sa kanyang balikat, isang itim na alitaptap ang bumubulong. Siya na ang susunod. Oras na para bayaran niya ang kanyang kasalanan. Si Miguel ay hindi umiwas ng tingin. Kung ganon, Lara, bulong niya. Ano ang hatol mo sa akin? Ang hangin sa paligid ng Antique ay naging mabigat. Sa buong bayan, biglang tumigil ang mga anino, parang lahat sila ay nagmamasid sa desisyong gagawin ni Lara. Sa lumang simbahan, si Rafael ay nakaupo sa isang sirang bangko, pinagmamasdan ang langit. Ang hatol sa isang hukom ay bihira, bulong niya. Pero paano kung mali ang hatol? Sa labas, isang matandang albularyo ang lumapit sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan, anak? Sabi ng matanda. Ang hukuman ng itim na alitaptap ay hindi lang para sa masasama. Ito ay para sa mga may kapangyarihan na naligaw. At si Miguel, baka siya mismo ay hindi sigurado kung inosente siya. Sa gitna ng hukuman, lumitaw ang mga alaala ni Miguel. Ang nakaraan na kanyang kinalimutan. Ang kanyang pagkakamali. Nakita ni Miguel ang sarili niyang bata pa, hawak ang isang itim na agimat na hindi niya dapat nakuha. Nakita niya ang kanyang lola, isang dating babaylan, na nagsakripisyo upang pigilan ang paglaganap ng itim na alitaptap sa Antique. At sa kanyang huling alaala, nakita niya ang sarili niyang anino na gumagalaw ng hindi niya alam, isang palatandaan na matagal nang may nakatanim sa kanya bago pa siya naging hukom. Si Miguel ay hindi isang inosenteng hukom. Siya mismo ay isang bahagi ng sumpa ng itim na alitaptap. At ngayon, alam niya na. Si Lara ay tumingin kay Miguel, hawak ang huling hatol sa kanya. Miguel, sa ilalim ng batas ng itim na alitaptap, may dalawang landas para sa isang tulad mo. Ang una, ang hatol ng pagkawala. Ang anino mo ay mawawala at wala nang magpapaalala sa iyo sa mundo. Ang pangalawa, ang hatol ng pagbabantay. Maaari kang manatili bilang anino ng Antique, ngunit hindi bilang hukom, kundi bilang isang bantay na hindi na maaaring humatol. Si Miguel ay hindi nakapagsalita. Piliin mo, Miguel, bulong ni Lara. Ano ang magiging kapalaran mo? Sa mahabang katahimikan, tumingala si Miguel. Matagal ko nang itinakda ang sarili kong landas, Lara. At sa loob ng anino, nakita ko ang mga hatol na hindi dapat naibigay. Pero alam ko rin na hindi ako maaring mawala sa Antique. Dahil kahit wala na akong kapangyarihan bilang hukom, ako pa rin ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lara. Pipiliin ko ang pagbabantay. Hindi na ako magpapasya kung sino ang dapat manatili at mawala. Pero mananatili akong anino ng Antique, ang mata ng mga hatol na hindi ko na kailanman hahawakan. Si Lara ay tumango at sa kanyang huling galaw, hinawakan niya ang itim na alitaptap sa kanyang balikat at ibinigay ito kay Miguel. Ngunit sa halip na lumamon ito sa kanya, naging parte ito ng kanyang anino. Si Miguel ay naging bantay ng Antique, hindi na hukom, hindi na tagahatol. Isang anino sa likod ng bayan, nagmamasid, at siguradong walang maliligaw muli sa hatol ng itim na alitaptap. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa normal ang Antique. Si Lara ay nanatiling tagapangalaga, ngunit hindi na niya ginagamit ang itim na alitaptap upang humatol ng basta-basta. Si Rafael ay bumalik sa kanyang paglalakbay, ngunit sa bawat madilim na gabi, nakikita niya ang isang anino na nagmamasid sa kanya. At si Miguel, wala na siya sa bayan, ngunit hindi siya nawala. Dahil sa tuwing dumidilim ang Antique, sa tuwing may isang taong nagtatangka ng kasamaan, sa isang iglap, isang itim na alitaptap ang lilitaw. At sa loob ng kanilang anino, isang malamig na boses ang bubulong. Hindi na ako hukom. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita nakikita. At kung pipiliin mong lumihis sa tamang landas, alam mong nandito pa rin ako. Mula nang tanggapin ni Miguel ang hatol at maging bantay ng Antique, nagbago ang takbo ng bayan. Wala nang biglaang pagkawala ng tao. Wala nang itim na alitaptap na lumilitaw upang humatol. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi nagbago, ang takot ng mga tao sa madilim na eskinita, sa mga aninong hindi nila alam kung kanino. Dahil may isang anino na nananatili.
At sa mga hatinggabing walang buwan, sa tuwing may taong gagawa ng kasalanan, isang malamig na bulong ang maririnig mula sa kawalan. Huwag mong akalaing wala ng hukom. Dahil nandito pa rin ang mga mata ng Antike. At bago pa makatakbo ang sinuman, isang itim na alitaptap ang lilipad sa kanilang harapan. Isang umaga, isang babaeng dayuhan ang dumating sa Antike. Siya ay matangkad, maputla, at may suot na pulang belo. Naglakad siya sa gitna ng bayan, walang imik, hanggang sa siya ay huminto sa harap ng lumang altar kung saan naganap ang hatol ni Miguel. Hinawakan niya ang sahig, marahang inilapat ang kanyang palad sa lupa. At sa isang iglap, lumabas ang isang itim na usok mula sa kanyang kamay. Nandito ka pa pala, bulong niya, parang may kausap sa ilalim ng lupa. At bago siya lumakad palayo, isang kakaibang marka ang naiwan sa bato, isang anino na may mata. Ang itim na alitaptap ay hindi pa tapos. Si Lara, na ngayon ay opisyal ng bantay ng Antike, ay naramdaman ang kakaibang presensya sa bayan. Sa kanyang pag-ikot, napansin niya ang isang estrangherang babae na tahimik na nakatayo sa tabi ng lumang simbahan. Lumapit siya, hindi inaalis ang kanyang tingin. "Sino ka?" tanong ni Lara. Ngumiti ang babae, ngunit hindi ito isang palakaibigang ngiti. "Matagal na akong naghihintay ng tamang panahon para bumalik dito. Ang pangalan ko ay Veronica. At ako ang unang hukom ng itim na alitaptap." Si Miguel, na nasa anino ng bayan, ay tahimik na nakikinig sa usapan ni Lara at Veronica. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. "Impossible. Walang sinabing may iba pang hukom bago sa akin." Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumingon si Veronica, kahit hindi niya dapat nararamdaman ang presensya ni Miguel. Ngumiti siya. "Miguel, kita na kita." At sa isang iglap, hinawakan niya ang hangin, at hinila ang kanyang anino mula sa kanyang pinagtataguan. Si Miguel ay napaatras, hindi makagalaw. Dahil sa unang pagkakataon mula nang siya ay naging anino, may isang nakakita at nakahawak sa kanya. "Dapat noon pa kita nahatulan. Pero ngayon, oras na para'y tama ang kasaysayan." Sa isang lumang aklat sa simbahan, binuksan ni Lara ang isang pahina tungkol sa sinaunang hukuman ng Antike. At doon niya natagpuan ang pangalan ni Veronica, ang unang tagapagtatag ng hukuman. Ngunit isang bagay ang hindi tugma. Ayon sa kasaysayan, hindi dapat nagkaroon ng pangalawang hukom. Dahil ang unang hukom ay hindi dapat nawala. Si Veronica ay hindi dapat patay. Si Veronica ay hindi pinalitan. Si Veronica ay ang tunay na hukom na hindi nawala, at ngayon, siya ang babawi ng kanyang trono. Sa gitna ng Antike, sa harap ng lumang altar, tatlong makapangyarihang nilalang ang nagkaharap. Si Lara, ang kasalukuyang bantay ng bayan. Si Miguel, ang aninong tagapagtanggol. At si Veronica, ang orihinal na hukom na gustong bawiin ang kanyang trono. Sa isang iglap, itinaas ni Veronica ang kanyang kamay, at mula sa kanyang mga daliri, lumabas ang isang itim na apoy na may halong pulang liwanag. "Ang hukuman na itinayo ko noon ay dapat nanatili sa akin. Pero pinili ng Antike ang iba. At ngayon, babawiin ko ang itim na alitaptap, at kayo ang unang huhusgahan." Sa unang pagkakataon, si Miguel ay hindi sigurado kung may laban pa siya. Dahil kung si Veronica nga ang unang hukom, siya ba ang tunay na may hawak ng hatol? At kung ganoon, lahat ng ginawa niya ay maaring isang pagkakamali lamang. Sa gitna ng Antike, tatlong nilalang ang nagharap. Si Lara, ang kasalukuyang bantay ng bayan. Si Miguel, ang aninong tagapagtanggol. At si Veronica, ang unang hukom ng itim na alitaptap. Ang hangin ay nanlamig, at ang lupa sa ilalim nila ay tila may sariling pulso, para bang hinihintay ang magiging resulta ng kanilang paghaharap. Si Miguel ay hindi makagalaw. Kung totoo ang sinasabi ni Veronica, kung siya nga ang orihinal na hukom, ibig sabihin ba nito, ang lahat ng hatol na ipinataw niya noon ay isang pagkakamali? Si Veronica ay hindi isang ordinaryong hukom. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang itim na apoy, hindi tulad ng itim na alitaptap, kundi isang mas lumang puwersa ng kadiliman. "Miguel, Miguel," bulong niya habang unti-unting naglalakad palapit. "Matagal ko nang alam na may pumalit sa akin, pero hindi ko inasahan na isang tulad mo ang hahawak ng hatol. Isang hukom na hindi man lang alam ang tunay na kasaysayan ng hukuman." Si Miguel ay hindi sumagot. Hindi niya alam kung paano haharapin ang isang hukom na mas matanda, mas may karanasan, at mas malalim ang koneksyon sa itim na alitaptap. Si Lara ang unang lumapit sa harapan ni Miguel. Itinataas ang kanyang kamay upang harangin si Veronica. "Kung ikaw nga ang unang hukom, bakit ka nawala? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang Antike noon?" Ngumiti si Veronica, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. "Dahil pinili kong mawala."
Dahil noon pa man, alam kong ang itim na alitaptap ay hindi dapat manatili sa antike. At kung hindi nyo ito kayang sirain, ako mismo ang gagawa ng paraan. Sa isang iglap, tinapik ni Veronica ang lupa, at sa isang segundo, bumukas ang anino sa ilalim nila, lumamon sa buong bayan. Si Miguel at Lara ay biglang napunta sa isang madilim na lugar, isang lumang hukuman ng anino na nakatago sa ilalim ng antike. Doon, sa gitna ng isang napakalaking altar, nakita nila ang isang mukha ng isang lumang nilalang na nakaukit sa bato. Isang nilalang na higit pa sa hukuman. Ito ang tunay na pinagmulan ng itim na alitaptap, bulong ni Veronica. Isang halimaw ng kadiliman na hinati sa libu-libong piraso upang bumuo ng mga hukom. At ako ang unang sinumpang bantay nito. Si Miguel ay natigilan. Kung ganun, ang itim na alitaptap ay hindi isang hukuman lang. Isa itong nilalang. Tumango si Veronica. At ngayon, oras na para tapusin ito. Sa pagdating ni Veronica, unti-unting nagbukas ang bato sa gitna ng altar. Mula rito, lumabas ang isang anino na may libu-libong mata, dumadagundong sa ilalim ng lupa, parang isang halimaw na matagal nang natutulog. Si Lara ay napaatras. Ano yan? Si Miguel ay hindi makasagot. Dahil sa kanyang puso, alam niya ang sagot. Ito ang tunay na itim na alitaptap. Hindi isang simbolo ng hatol. Hindi isang puwersa ng hustisya. Isa itong nilalang na matagal nang nakakulong sa antike, at ngayon, may nagbabalak na palayain ito. Si Veronica ay tumalikod sa kanila at tumingin sa halimaw. Panahon na para tapusin ang kadiliman na bumalot sa antike. At para mangyari iyon, kailangan kong pakawalan ang itim na alitaptap sa tunay nitong anyo. Dahil ito ang tanging paraan upang tuluyang masira ang hukuman. Si Miguel ay lumingon kay Lara, alam niyang may isa lang silang pagpipilian. Hindi natin siya maaring hayaang gawin ito. Sa isang iglap, naglaho si Miguel sa kanyang anino at lumabas sa likuran ni Veronica. Inihampas ang kanyang kamay upang pigilan ito. Ngunit bago siya makatama, isang itim na apoy ang sumalubong sa kanya, tumama sa kanyang dibdib, at itinapon siya sa hangin. Si Lara naman ay naglabas ng isang sinaunang anting-anting. Sinubukang isara ang bato kung saan lumalabas ang halimaw. Ngunit huli na, ang itim na alitaptap ay gising na. Ang anino sa ilalim ng antike ay lumaganap, bumalot sa buong bayan. At sa huling segundo ng pagkamulat ng nilalang, isang boses ang lumitaw sa isip ni Miguel. Ikaw ang pumalit sa akin bilang hukom. Pero handa ka bang akuin ang tunay na kapalaran ng isang hukom? At sa kanyang isip, nakita niya ang isang pangitain. Ang sarili niya, nakatayo sa ibabaw ng isang trono ng anino, habang ang buong antike ay lumulubog sa dilim. Dahil kung hindi nila mapipigilan si Veronica, si Miguel ang magiging susunod na halimaw ng hukuman. At doon niya napagtanto, hindi niya kayang labanan ang itim na alitaptap. Dahil siya mismo ay bahagi nito. Nang bumukas ang bato sa gitna ng altar, lumabas ang tunay na anyo ng itim na alitaptap. Hindi na ito isang munting liwanag na pumipili ng hatol. Sa halip, ito ay isang itim na anino na may libu-libong mata, umikot sa loob ng isang itim na usok, lumalawak at bumabalot sa buong antik. Si Miguel, si Lara, at si Veronica ay nakatayo sa harapan ng nilalang. Ngunit habang si Veronica ay hindi natatakot, sina Miguel at Lara ay ramdam ang sumpang lumalabas mula sa halimaw. Ito ang tunay na hukuman. At oras na upang tapusin ito. Si Veronica ay iniangat ang kanyang kamay, at mula rito, lumabas ang itim na apoy ng sinaunang hukom. Miguel, bulong ni Lara, kung siya nga ang unang hukom, paano natin siya mapipigilan? Ngunit si Miguel ay hindi sumagot. Dahil sa kanyang isipan, isang lumang tinig ang nagising. Sa loob ng kanyang isipan, nakita ni Miguel ang isang nakalimutang alaala, isang eksena mula sa nakaraan na hindi niya natatandaan. Isang hukuman ng anino. Isang sinaunang hukom, hindi si Veronica, kundi isa pang nilalang na mas matanda pa sa kanya. Miguel, ikaw ang pumalit sa akin. Pero hindi mo pa naunawaan ang tunay na hatol na iyong dala. Ang itim na alitaptap ay hindi isang hukuman upang wasakin ang antike. Isa itong batas na dapat protektahan ang balanse. Sa huling sandali, nakita ni Miguel ang sarili niya bilang isang anino, isang hukom na hindi pa siya ganap na nagiging. At sa kanyang dibdib, isang bagong sigil ng anino ang lumitaw. Sa labas, sa gitna ng kaguluhan, biglang bumalot ang anino kay Miguel. Si Veronica ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ano yan? Tanong niya. Ngunit sa halip na sumagot, ang buong paligid ay binalot ng itim na alitaptap, hindi upang sirain ang bayan, kundi upang bumalik kay Miguel. Si Lara ay napatingin sa kanya. Miguel, ikaw na ba ang tunay na hukom? Si Miguel ay nagbukas ng kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon,
hindi na siya isang tagapagtanggol o isang bantay. Ngayon, siya na ang tunay na hukom ng itim na alitaptap. Ngunit hindi natinag si Veronica. Ikaw ba ang pipigil sa akin? Tanong niya. Kung ikaw na ngayon ang hukom, bakit mo pa rin pinoprotektahan ang Antique? Hindi mo ba naiintindihan? Ang lugar na ito ang nagkukulong sa atin. Kaya ako bumalik upang tapusin ang kasinungalingang itinuro sa atin. Ngunit si Miguel ay hindi natinag. Mali ka, Veronica. Ang itim na alitaptap ay hindi isang bilangguan. Ikaw lang ang hindi nakahanap ng kapayapaan sa hatol nito. Si Veronica ay napangiti, ngunit ito ay isang ngiting puno ng galit. Kung ganun, ipakita mo sa akin kung karapat-dapat ka nga sa hatol mo. At sa isang iglap, lumusob si Veronica kay Miguel at nagsimula ang tunay na labanan ng mga hukom. Ang Antique ay muling binalot ng anino, ngunit ngayon, hindi na ito isang sumpa, ito ay isang hukuman ng dalawang makapangyarihang nilalang. Si Veronica, ang dating hukom na gustong tapusin ang lahat. Si Miguel, ang bagong hukom na nais ipagtanggol ang balanse. Habang lumalaban, ang lupa ay nagkakabitak-bitak at ang langit ay nagdilim. Ngunit sa gitna ng lahat, isang itim na alitaptap ang lumipad sa kanilang dalawa. At sa isang iglap, bumagal ang oras. At isang bulong ang dumating mula sa kawalan. Isa lang ang tunay na hukom. At ang hindi karapat-dapat ay mawawala. Sa loob ng isang segundo, isang maliwanag na anino ang bumalot kay Veronica. Siya ay hindi makagalaw. Si Miguel ay humarap sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito hukom na nag-alinlangan, kundi isang hukom na nakakaunawa na sa kanyang papel. Veronica, oras na para bayaran mo ang hatol na hindi mo natanggap noon. Hindi mo na ako maloloko. Si Veronica ay napasigaw, sinubukang lumaban, ngunit ang itim na alitaptap ay tinanggap na si Miguel bilang tunay na hukom. Sa isang iglap, ang katawan ni Veronica ay naging anino, tuluyang nawala sa hangin. Ang kanyang sigaw ay humina, hanggang sa siya ay ganap ng mawala. At sa Antique, isang bagong alamat ang nabuo. Si Miguel, ang bagong hukom, ay tumayo sa gitna ng bayan. Si Lara, ang bantay, ay nakayuko sa tabi niya, alam niyang tapos na ang laban. Si Rafael, ang tagapagtanggol ng liwanag, ay lumakad palayo, alam niyang wala na siyang papel sa bagong Antique. At sa huling sandali, isang itim na alitaptap ang lumipad sa hangin. Ngunit sa halip na hatulan ang sinuman, ito ay tahimik na lumiwanag sa dilim. Hindi na ito isang hukom na kumukuha ng buhay. Ito na ngayon ang bantay ng Antique, sa ilalim ng bagong hukuman ni Miguel. Makalipas ang maraming taon, ang Antique ay nanatili sa katahimikan. Ngunit sa bawat madilim na gabi, sa bawat kalsadang walang ilaw, kung titingnan mong mabuti, isang anino ang laging naroroon. Hindi gumagalaw, hindi nagpapakita ng sarili. Ngunit nandyan siya, si Miguel, ang bagong hukom ng Antique. At sa huling bulong ng hangin, isang mensahe ang maririnig. Ang itim na alitaptap ay hindi nahuhusga. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi kita nakikita. Pagwawakas. At dito nagtatapos ang kwento ng itim na alitaptap. Isang alamat ng hatol, dilim, at muling pagbalik ng balanse sa bayan ng Antique. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa seryeng ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aking channel. I-follow para sa mas marami pang nakakatakot, kapanapanabik, at madilim na kwento na tiyak na magpapanginig sa iyong gabi. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na kwento. Salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na alamat.